Magandang araw sa inyo lahat mga kakwentuhan. Muli naman tayo nagbabalik para maghatid sa inyo ng bagong kwento para sa oras na ito. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kayo updated sa mga bago nating video na ina-upload. Maraming salamat sa inyo lahat. Ang susunod nating kwento ay ito yung karugtong na lumang bahay na tiniran namin noong binaha ang aming lugar, kung saan doon kami dinila ng aking ama sa lumang bahay ng aking lola. Hindi pa namin alam na ang bahay na yun ay marami nang nagpaparamdam at marami na rin na mga pamilya ang nanggaling din pala sa bahay na yun. At kaya pala walang sino man ang nagka-interes umuupa sa bahay na yun, kahit ito pa ay pinapaupahan. Ang kwento ng aking lola, noon may tumitira naman daw doon, ngunit hindi sila nagtatagal at umaalis din agad. Dahil nga sa mga espiritu nagpaparamdam sa bahay na yun. At tayo na magpatuloy sa ating kwento. Hanggang sa bahay ng aking lola ay marami ng taong nakaranas ng mga kababalaghan, mga nakakatakot na pangyayari. Mula na sila ay tumira sa bahay ng aking lola. Ang kwento ng aking lola, noong meron pa nakatira doon sa bahay na yun, may mga nagsisigaw. Akala ng aking lola ay nagtatanong. Sumisigaw ang boses ng babae na nagmamakaawa at sinasabi, "Parang awa nyo na, tigilan nyo na kami, wala kami ginagawa sa inyo." Akala ng aking lola ay mayroong ibang taong kaaway ang kanilang nakatira sa kanilang pinapaupahan na bahay. Pero iniisip ko nila, ang aking lola, baka sila lang nag-aaway ng mag-asawa or meron lang hindi pagkakaintindihan, kaya't binaliwala ito ng aking lola. Minsan ay tatahimik, minsan muli ay magsisigaw ang mga nakatira doon. Bata, matanda, inarinig na aking lola na umiiyaw at humingi ng saklolo. Ang ginawa daw ng aking lola ay dali-dali siya nagpunta sa bahay kung saan niya naririnig ang mga sigaw ito. At nang makarating ng aking lola doon sa bahay, biglang natahimik ito. Pero narinig niya mahinang nag-iiyakan ang buong pamilya. Kaya't ang ginawa ng aking lola ay kinatok niya ang pinto at tinawag ang tao sa loob. Sabi ng aking lola, "Pagbuksan niyo ko at maaari bang malaman kung anong nangyayari dyan at bakit kayo nagsisigawan?" Narinig niya ang mga kalusko sa loob at dali-daling nagpunta ito sa pinto kung saan nandun ang aking lola at madaling binuksan ang pinto. Sabi nila, "Nagbukas na rin ang pinto kanina, hindi namin ito mabuksan." "Ha? Bakit? Ano ba nangyayari?" sabi ng aking lola. At sabi ng mga nakatira, "Bakit ganito naman ang inyong bahay? Baka gumagalaw ang mga gamit. Kumikilos na mag-isa." "Ha?" Naisip ng aking lola, nauulit na naman daw ang mga nangyayari noon
sa mga nakatira dati doon sa bahay nila. Ngunit hindi niya ito sinabi doon sa mga umuupa sa kanila. Kasi alam na niya mangyayari, ito ay lalayas. Pag nalaman, o baka magalit pa sa kanya na bakit hindi niya sinabi na meron parang ganun sa kanilang bahay. Kaya ang ginawa ng aking lola ay tumahimik na lang at hindi na nagsalita. Nakunwari lang ang aking lola na hindi niya alam ang nangyayari, na may ganoon pala sa kanilang bahay. Sabi ng mga nakatira, pwede po ba doon muna kami sa bahay ninyo at di namin kaya ang nangyayari dito sa inyong pinapaupahang bahay? Sumagot ang aking lola, halikay doon at doon muna kayo matulog. Nauutal pa ang aking lola. Halika at sumama kayo sa akin doon sa bahay. Kung kayo natatakot dito, magbukas na lang kayo bumalik dyan. Sabi ng mga nakatira, naku po, baka hindi na po kami bumalik dito. Magpapaumaga po kami sa inyo at bukas na lang po kami aalis. Hindi po namin kaya nangyayari sa bahay ninyo. O sige, kayo ang bahala, sabi ng aking lola. Pero doon muna kayo sa bahay at tayo ay magkape at magkwentuhan muna. At doon nyo na sa akin sabihin kung ano nangyayari dito sa bahay ninyo. At dali-dali sila nagsilabas sa pinto. Hindi pa sila nakakalayo. Bigla sumarado ng kusa ang pinto na napakalakas. Blag! At sila'y nagulat. At sila'y nagtakbuhan. Ngunit ang aking lola ay hindi tumakbo sapagkat ito ay matanda na. Naglakad na lamang siya, ngunit ikinukwenta niya sa akin na habang siya naglalakad, siya ay nanginginig din sa takot. Gusto man niyang tumakbo, hindi niya magawa sapagkat mahina na ang kanyang pangangatawan. Kaya't naglakad na lamang siya at kunwaring hindi siya natatakot. Pagdating nga sa kanilang bahay, doon na nagsimula ng kwento yung mga taong nakatira sa kanila. Ang sabi nga ng isa, na siya daw ay natutulog, biglang hinila ang kanyang paa. Pero wala naman siya nakitang tao. Kinikilabutan ako sa narinig kong kwento ng aking lola. Ang iba naman ay sabi, gumagalaw daw ang bangko na kusang umiikot pa ikot-ikot at ang mga gamit ay naglulutang sa hangin. Napatulala ang aking lola. Ang sabi pa nila, naku, bukas kami na ay aalis. Ayaw na namin dyan sa inyong bahay. Hindi nyo pala sinabi sa amin na mayroon parang ganyan sa bahay ninyo. Sumagot ang aking lola at nagpakulwaring hindi niya alam na mayroon parang ganon sa kanilang bahay. Pero alam ng aking lola na may ganon talaga sa loob ng kanilang bahay dahil ito ay marami ng nabiktimang nangungupahan sa kanilang bahay. At iisa lamang ang mga kwento ng kanilang mga biktima. Sumagot na lamang ang aking lola, o hala, kung gusto nyo umalis bukas, hindi kayo na ang bahala. Teka muna at kayo aking pagtitimpla ng kape para mawala ang inyong takot at panginginig. Pasensya na kayo at hindi ko na maalam na mayroong ganyan sa aking bahay. Kaya doon na natulog ang mag-iina at di na muli bumalik sa bahay na yun. At kinabukasan nga, umaga na, ay dali-dali silang nag-ayos na kanilang gamit at mabilis na umalis. Nilisan ang lugar na yun. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Huwag niyo kalimutang mag-like at subscribe para lagi kayo updated sa mga bago nating kwento na katatakutan.